Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang at sa bawat sa pagkakataon nito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay na may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang lagi. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Mabini sa probinsya ng Davao de Adigin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Mabini. May mudan sa atong mga kaigsuunan niya sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygo ang Ginoo sa walay katapos. Ang ating po pagsambay mula sa aklat ng mga awit, siyam na kabanata. Ang talata po ay 12. Di mo gatilaga, ikaw ang naglagay. Bundok Hermot, Tabor ay nag-aawitan. Nagpupuri sila sa iyong pangalan. Timog at Hilaga, ikaw ang naglaga. Bundok Hermot, Tabor ay nag-aawitan. Nagpupuri sila sa iyong pangalan. Timog at Hilaga, ikaw ang naglaga. Bundok Hermot, Tabor ay nag-aawitan. Nagpupuri sila sa iyong pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalam sa pagkakataon. Minsan pa makadulungan mga sa ipatala. Kami po'y nagpapakumbaba, Ama. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng pagkakasala naming nagawa na sabi na isip. At dasal namin ang banal na dugo ng aming manunulusan sa maglin at pumawi sa lahat namin karon. Abang amin din po dinudulog sa inyo ang bayan ng Mabini sa probinsya ng Davao. Aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Mabini nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang isa sa pangalan at sa pangunguna ng Santong Espiritu. Ang aming panalangin ay maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Mabini. Maraming salamat po. Aming pag-asa, tinugod, tinagap namin ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodus sa 2 kabanata. Ang dalata po ay 23 hanggang 25. Pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang paraon. Ngunit dumaraing pa rin ang mga Israelita sa patuloy na pang-aalipin sa kanila ng mga Egyptyo. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niyang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay
at makapangyarihan sa Diyos. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan, nakatutuwa po na mabatid na nahabag ang Diyos sa mga Israelita. Ito po kapag tinignan po natin yung history, mahabang panahon na ang lumipas, namatay na ang paraon. Pero patuloy silang dumaraing sa Panginoon sapagkat patuloy yung hindi makatwirang pang-aalipin ng mga Egyptian sa kanila. Alam niyo po, mga kapatid, isang laking bagay na tayo po ay dumudulog sa Panginoon, tumatawag sa pamamagitan ng pananalangin. Yung ating mga kaisipan, yung ating mga karanasan, ano pa mang pangyayari sa ating buhay, kapag ating idinulog at inilapit sa Panginoon, hindi po yan winawalang kabuluhan ng Diyos. Sinisiguro ng Panginoon na nakikinig siya. Batid niya, merong kabuang kabatiran ng Diyos sa mga pangyayari sa ating buhay. At alam niyo mga kapatid, kapag naunawa natin ito, sinasabi sa atin ito na hindi nagpapabaya ang Diyos. Hallelujah! Hindi tayo iniiwan. Hindi tayo tinatalikuran. Bagkus siya ang patuloy na maalalay, tumutulong, at siyang nagkakaloob natin. Ano ngayon ang marapat natin gawin? Aba, yung huwag natin kakalimutan yung ating pag-ulit sa Panginoon. Ano po? Kasi yun yung dininig ng Diyos sa mga Israelita. Nagpatuloy sila sa kanilang pagdaing sa Panginoon. Hindi sila pumayag na dahil napalitan na yung hari, ay, ngayon hindi pa rin sinasagot ng Diyos yung dasal natin, tigil na natin to. No? Bagkus, nagpatuloy sila. Tumawag pa rin sila sa Panginoon. Dumulog pa rin sila sa Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, naaalala niya ang ginawa niyang kasunduan. Makakalimutin ba ang Panginoon? Bakit? Bakit? Naalala niya. Alam niyo po, yung term na ito ay ginamit. Hindi dahil nakalimot ang Diyos. Kung hindi, ito po'y tumutukoy dun sa pagtugon ng Diyos sa panalangin ng kanyang mga anak. Na ipinapakita na hindi binaliwala ng Diyos pagtulog ng kanyang mga anak. Mga kapatid, ito po ay dapat maging maliwanag sa atin. Hindi yung kaisipan na ang tagal naman ng sagot, titigil ko na. Ano po? Kung hindi bagkus, ang tagal ng sagot, itutuloy ko. Awat gano'n yung kaisipan. Hindi dahil sa ang tagal ng katugunan, aayawan na. Bagkus, mas dapat maging marugdog yung pagnanais na pasunod at maganap ang kalooban ng Diyos habang wala pa. Pero alam niyo po, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ito po ay karanasan ko.
Meron mo ako idinadalangin sa Panginoon na sa loob ng 20 taon, wala pa rin katutubo. Alam niyo, sa totoo lang, sumuko na ako. Tao lang po ako, pasensya na. Pero, doon sa pagkakataon na sinabi ko sa Panginoon, Lord, ang tagal naman ng sagot ko sa panalangin. Ano na lang, iba na lang. Sabi ko, wag na lang yung dinadasal ko. Sabi ng Lord sa akin, yan ba ang kalooban ko? Ay, bigla ako nagulat. No? Bigla ako nagising sa katotohanan. Ang magaganap sa buhay ko ay kung ano ang kalooban at gusto ng Diyos. Hindi nakabase sa nararamdaman ko. Hindi nakabase sa naiisip ko. Hindi nakabase sa kagustuhan ko. Ang kaganapan ng kalooban ng Diyos ay nakabase sa kanyang kalooban. Kahit na ayoko, kung gusto ng Diyos, wala akong magagawa. Iba po? No? So, dapat natin tumaunawa. Dahil ayaw na natin. Alam nyo, kaya marami tuloy ang hindi nakakaganap dun sa kalooban ng Diyos. Kasi, hindi nakikinig sa Panginoon. Hindi hinahanap yung gusto ng Diyos. Ang inuuna, yung sariling kagusto. Yan yung nagiging dahilan kung bakit. Manigas ka. Pinili mo yan. O diyan ka. Ano po? At ito dapat maging maliwanag sa atin, mga kapatid. Kung tayo'y dumaranas ng hirap, kung may nagaganap sa atin na hindi ayon sa katotohanan at katwiran ng ating Panginoon, itulog natin sa Diyos. Huwag niyong pagtiisa. Ang inyo pong lingkod, meron pakiramdam na may nakabara sa aking kanang tenga. Pero, dahil wala namang masakit, hindi pininda, pinansin. Nakakarinig pa naman, pero hindi kasing linaw ng normal. Hanggang dumating yung pagkakataon. May dugo na tumunog. So ako nag-alala. At sabi ko nga, dapat pala, kung simula pa lang, inasikaso ko. Alam niyo po, ganyan tayo no? Hanggat walang sakit, hanggat walang nararamdaman. Naku, mga kapatid, dapat tayong matuto. Hindi natin palalagpasin ang mga bagay na ito. Kasi hindi tayo dapat pumayag na ito yung makahadlang sa katuparan ng kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Idulog natin sa Diyos. Sabihin natin sa Panginoon. Wala na naman yung bulsa mo. Sabihin mo sa Lord. Hindi ka na hindi ka na makaganap doon sa kalooban ng Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, alam niyo, ako po nung pagkakataon na hindi ko ilang linggo yun, 3 linggo yata yun, na hindi tayo nag-pay dito kasi po yun nga yung charger. Nung una, binabaliwala ako. Hanggang dumating yung pagkakataon, kinausap ako ng sabi ng Panginoon, ano masaya ka dyan? Ay, hindi. Sabi ko yung ano sa'yo. Parang nabaliwala ako yung responsibilidad na itinalaga ng Panginoon sa akin. At yun nga, may nakausap ako na lingkod ng Panginoon. Sabi niya, kasi pinapagawa ko yung luma kong charger. Sabi ko, sayang. Sabi niya, bakit hindi ka bumili ng bago? Parang ako binuhusan ng malamig na tubig.
Nagyayelong tubig. Tapos doon ko naunawa. Oo nga, dapat nung una pa lang. At ako, humingi ng tawad sa Panginoon. Ganun ba kayo? Pinapabayaan natin. Okay lang sa atin. Okay ba sa Panginoon? Mga lingkod tayo ng alamin natin, hayaan natin mabatid yung kalooban ng Diyos at siya ang magpahayag sa atin ng kung ano yung Kanya. Sabi ng salita ng Diyos, nakita niya yung kalagayan ng Israel at siya'y nawa sa kanya. Mga kapatid, nais pa natin na ganap kalooban. Kailangan natin dumulog at lumapit sa Kanya. Sa gayon, patupad niya ano yung kanyang pinangako. Lalaki. Ama namin Diyos na makapangyari sa ako'y lubos na nagpapasalamat sa iyong kahabagan. Sa pagkatunay may mga pagkakataon na isip namin hindi kami karapat-dapat dito. Lord, patawarin mo kami doon sa mga pagkakataon na kami nagpabaya o okay na lang sa akin. Ano yun? Lord, sa pagkakataon ito, kami po ay natitiwala sa iyo at ang aming padalang kung merong nagaganap na hindi karapat-dapat sa aming nakikita na babatid. Lord, kalooban mo kami hindi lang ng kalakasan ng kalooban, kundi ng karunungan kung paanong tunay na malalakaran ang kaganapan ng dakilang kalooban. At sa pangalan ni Jesus, kami po'y nagtitiwala na kami kakalooban mo ng katapangan at ng kakayahan na maipaliwanag ang nararapat. So, namin din dinudulog sa iyo ang iyong pagkilos sa katawan ng aming Panginoong Kristo sa bayan ng Mabini, sa probinsya ng Davao. Aming panalangin, magkaroon ng pagpapakumbaba, magkaroon ng unawaan, magkaroon ng katawan ng aming Panginoong Kristo sa bayan ng Mabini. Maging dahilan kung bakit ang Santong Espiritu ay makapagtatag ng alsa para sa aming manunub sa bayan ng Panginoon. At Lord, kami nananalig the fire of revival will fall upon this city. At ito'y mararanasan ng Baguio, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kinusan mo po ng may kapangyarihan ng lahat ng mga bagay. Lord, mangyari ang pinakadakilang kalooban. As we also pray for the fulfillment of your purposes sa aming pinakamamahal na bayan. Lord, hayaan mong magkaroon ng kaunlaran ang mga bayang ito at maranasan ang Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Hayaan mong magkaroon sila ng kaunlaran, dumaloy sa buong Luzon, Visayas at Mindanao at maranasan na ang tunay na pagsama at pang. Lord, hayaan mo din po na magtagumpay ka sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the faith of the Lord na maghari sa aming bayan. Lord, ikaw ang maglantad ng lahat ng kasinungalingan ng kaaway at tunay ang iyong kapangyarihan at ang iyong pangalan ang maitaas at mapap. Habang amin din pong itinudulog sa iyo ang aming mga misyoner sa iba't ibang panig na daigdig kasama ang aming mga OFW na tinawag mo bilang overseas Filipino witness. Yan mong sila'y sumaksi at magpahayag ng iyong kaligtasan at katotohanan sa mga bansa na iyong pinagdala. Ngayon din sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center, Elijah House, Church, Renew, Asia Pacific, International, Institutes. Ikaw din po, sumama
sa aming mga naglilingkod sa iyo, Panginoon, sa bansa ng Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, kilusan mo ang mga bayang ito ng may kapangyarihan. Hiling namin ang iyong Santong Espiritu ang patuloy na bumaba at magpahayag ng iyong kaligtasan. Yan din sa aming pagbisita. Maging sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, kumilos ka ng may kapangyarihan at ang supply mo ang aming inaasa. We declare the fall of revival sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. Ilusan mo po ang mga bayang ito, Lord. Mapangyari ang dakilang kalooban. As we declare the fulfillment and full of God's blessing upon us. Lord, dinudulog po namin sa iyo ang kapayapaan sa bansang Israel. Ikaw ang tunay na magpala sa kanila upang lumakad sila sa iyong dakilang. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataon ito, yan niyo po salita ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sabay. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this house and lot with park, with a new vehicle, and with a flourishing business. Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod. Sama-sama natin ideklara. Pilipinas, go! Let's big time. And so we declare, God be all the glory in Jesus. Amen. 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 Praise God.